So, ito na nga mga kaisda. Ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa betta fish? Ayan, so for today's video mga kaisda ay para ito sa mga newbie natin or sa mga kaisda natin na nagpaplano pa lang na mag-alaga nito. So, tara! Number 1, alam mo ba mga kaisda na ang betta fish ay isang klase or isang uri ng fighting fish? Yes mga kaisda, no, ito po yung dahilan kung bakit hindi natin sila pwedeng pagsamasamahin sa isang lagayan lang. Mag-aaway po kasi sila. Ang mga fighting fish po kasi ay masyadong materitorial. So gusto nila yung space nila o yung lagayan nila ay para sa kanila lang. Ginagawa po talaga nila itong territory lang nila. Kaya pag meron silang nakikita na kapwa nila isda, ay grabe na lang yung galit nila. O diba sa flaring pa lang mga kaisda, may isip or may imagine mo na kung gaano sila kagalit sa kapwa nila isda. Kaya paano na lang pag pinagsama-sama natin sa isang lagayan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit kapag may mga betta fish tayo ay kinakailangan nating mag-provide or magbigay sa kanila ng tigi-isang tahanan nang sa gayon ay maiwasan natin ang casualties or ng pagkadedo ng ating mga betta fish. Pero question, baka meron pong may magtanong, Army of Betta, meron ako napapansin na mga betta fish din naman pero bakit sila ay magkakasama sa isang lagayan? Pwede naman pala. So opo mga kaisda, no, meron talagang mga betta fish na magkakasama sa isang lagayan. Yun po yung tinatawag nating sorority. Pero applicable lang po ito sa mga betta fish na magkakasama na talagang lumaki. Meaning, from eggs to fry hanggang sa lumaki sila ng ganun ay talagang magkakasama na sila at hindi na ihiwalay. Pagka ganun po, okay lang, walang problema. Ang ibig sabihin lang po natin dito, once ang betta ay naihiwalay na natin sa kapwa nila, hindi na po natin ulit sila pwedeng pagsamahin. Lalong-lalo na kung ang gender nila ay male. Kasi mas mga aggressive po ang ating mga male betta. Number 2, alam niyo po ba na ang mga betta fish ay kayang mabuhay kahit na walang aerator or air pump? Yes mga kaisda, no, yung aerator po or yung air pump, ito po yung nilalagay natin sa tubig ng ating mga isda na kung saan ay nakakapag-produce ng bubbles na nakakatulong na mapaayos ang oxygen level dun sa tubig ng ating mga isda. At kaya po nilang mabuhay kahit wala nito. Yes mga kaisda, no, ito yung pinaka-common na question lalong-lalo na sa mga newbie natin kung kailangan pa daw bang lagyan or hindi. So kahit hindi nyo po lagyan ng aerator ang ating mga betta ay kayang-kaya po nilang mabuhay. Kumukuha lang po sila ng oxygen doon sa surface ng tubig nila. Yun yung napapansin niyo na minsan ay umaakyat sila pataas, kukuha ng hangin and then langoy ulit pababa. So ganun po ang ating mga betta fish. Kaya minsan yung iba ay tinatawag din silang low maintenance kasi hindi mo kailangan mag-provide or maglaan ng electricity para sa aerator nila kasi kahit wala nito, buhay na buhay sila. Number 3, alam niyo po ba na ang mga betta fish ay may kakayahan na mag-regain or magpatubo ulit ng mga nasira nilang fins? Yes mga kaisda, no, isa itong pinaka-nakaka-amaze din sa betta fish kasi immortal ang kanilang mga fins. Ibig sabihin kahit masira or mapunit yan, ay kaya nila itong patubuin ulit na magiging mukhang kompleto talaga at buo. Katulad ng video na finiflex natin ngayon, sira ang kanyang dorsal. So from this to this, o diba, buo na ang kanyang dorsal. Sa loob lamang po iyan ng halos magdadalawang linggo. So ganun po siya kabilis nag-heal at ito ang nagpapatunay ng ating mga betta fish ay may kakayahang magpatubo ng mga sirang fins nila. Number 4, alam niyo po ba na ang mga betta fish ay kayang mabuhay ng up to 3 to 5 years? Yes mga kaisda, no, pero depende po ito sa kung paano ba natin sila alagaan. So syempre kung napoprovide natin ang kanilang mga pangangailangan at nagiging mabuti talaga tayong betta owner, ay hindi nga naman talaga imposible na ma-meet natin yung pinaka-maximum ng kanilang buhay. So kung yung lifespan po nila ay 3 to 5 years, nakakatuwa ng isipin kasi ibig sabihin kahit na sila ay isda, pwede pala natin silang makasama sa mahabang panahon. Pero again, depende po ito sa kung paano ba natin sila maaalagaan. The more na nagiging maayos ang kanilang health at maayos natin nagagampanan ng pagiging betta owner natin ay talagang mapoprolong natin ang kanilang buhay. Number 5, alam niyo po ba na ang mga betta fish natin ay may kakayahan na mag-produce ng 300 up to 500 eggs sa isang breeding lamang? Yes mga kaisda, no, nakaka-amaze yung part na ito kasi imagine natin kung gaano ba pala karami ang kayang ma-spawn ng ating mga female betta at kayang ma-produce ng ating pair of betta sa isang breeding lang, napakadami pala. So yung mga betta fish po ay hindi po sila live bearer unlike sa guppies na pag nilabas nila ang kanilang fry ay talagang buhay na. So dito po sa mga betta fish natin talagang itlog po sila na kailangan pang ma-hatch para maging fry. So ganyan po ang mga betta natin, nakakatuwa, imagine na napakadami pala nilang kayang gawin
gawing itlog at kayang buhayin na magiging anak. Pero again, hindi po dapat tayo matuwa kaagad pag nakita natin na sobrang dami ng eggs nila kasi hindi po porket 500 or 300 pieces ang eggs nila ay lahat po iyon mabubuhay. So mayroon pa din po talaga na mamamatay during dun sa adulthood nila. So hindi po lahat iyon ay mabubuhay. Depende pa din sa kung paano ba ito fertile ng ating male at kung paano natin naalagaan yung mga magiging fry. Number 6, alam niyo po ba nang dahil din sa beta ay maaari din itong maging ugat ng pag-aaway ninyo ng mag-asawa or worse, maaari kang mapalayas ng iyong asawa? O diba, joke lang ito mga kaisda na, pero kasi yung iba, yung sinasabing isa na lang ay nagiging isang dosena, tapos yung last na ay nagiging plus na talaga, pinaka-last na talaga, promise last na, hanggang yung last nila ay hindi na talaga nag-last. So, ganun mga kaisda. So, ingat-ingat lang, kontrolin din natin ang pagbibili ng ating mga beta. So, kung ano lang talaga yung gusto natin, ay yan, di ba, nakakatuwa naman kasi talaga makakita ng mga betta fish na tatanggal ang stress natin. Pero syempre, pag napasobra ito ay maaari din pagmula ng stress natin, lalo na kung wala na tayong mapaglagyan sa kanila. Di ba? Ak!